Get hope for families now in your local language. Contact your literature evangelist or publishing ministries director today. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His words shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory, in the light of His glory, the light of His glory and grace. Turn your eyes on Jesus.
Happy New Year mga kapaglaom, niyata karon sa ato ikaduha ka gabi sa atong series ni ining Hopes and Time Secrets. So higala ni ining katapusan nga mga panahon ining atong nagkaguliya nga kalibutan. Tanata unsa kay maya o sa kay kaugmao ni ining kalibutan nga atong gipuy-an karon, ikaw gako higala nahilambigit niini. O garon makabaton kita buhi nga paglaom, mga sekreto mga butang higala, diri legid lamang sa pulong sa Dios. Ang balang kasulatan may magahatag kanato og buhi nga paglaom. Ang mga sekreto higala sa nagkaguliya nga kalibutan aron ikaw ug ako mga kapaglaom maandam. Sa di pa ta magasugod, magahimo kita og pag-ampo uban ni ining atong mga prayer requests. Let us pray. Our Father in heaven, we give honor and glory to your wonderful name. Amahan, among giampo sa pinasay si Nanay Sara Javien, nga naa diha sa RER, kauban siya pagumangkon, panalangini siya Ginoo. Hatagi siya kanunay sa kalig-on, siya pagtuo, kung mahimo Dios, hatagi siya kapaskog kalagsik sa iyang alawas, taliwala sa iyang mga gibati. Mainman, nila ni Misha Islawan, Jerlyn Ann Torico, Jordan Cherlyn Abi, Ila Fernandez, Donna J. and Dinrea Moleno, Nonita Panis, Bayonita, Leticia Hiyasa, Wilfredo Abrao, Rini Saganay. O sa tanan usab nga mga frontliners sa Diyos, labi na ni ining bag-o na mong yatubang variants sa kapahay ni ining kagaw Diyos nga gikalisangan sa mga tao. Apan, diya kanimo, doon na kami paglaom, ikaw nagakundolar sa kalihukan, ining kalibutan gihapon. O kanimo, among itugyan ang pagtuo, among gibutang tanan o Diyos ang among pagsalig, tagay kami kalam, labi na magatuon kami usab sa ikaduha nga episode sa inini nga series Ginoo. Panalangini ang mga 18 family, Lamikoy, Angie, Nestor, Ruel, Neil, Roy, uban pa nila ni Iris, sila ni Nalin, nakakaroon sa Pampanga. Nagatanaw sila nini kauban nila nini nga series. O sa mga Dilapinya family or Tiga o sa tanan namong mga viewers, mga kapaglaom. Among gining giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Higala at mga kapaglaom, atong mahibaluan kung dunay pinaka-importante nga tao nga taliabot, right? Panalitan mo sa atong lugar ang atong presidente. Sa dili pa siya mabut, adunay unsay mga gipanghimo sa mga tao. Siguro ang local government, dunay mga pagpangandam, hilabi na sa gitawag nato security. Importante nga na, mga PSG, mo deploy na siya daan, tingala ka, nanay mga daghan kay mga pulis, mga kanto-kanto, o tanan tao, mangandam sa iya nga gitawag pag-public. Ang Ginoo mga higala, sa diha nga dili pa siya matud pa, pag-ingon niya sa Biblia, ang balang kasulatan higala nga iyang gi-quote sa diri pa siya ang libro ragid si Daniel. Kaya ang libro sa Daniel nagahiskot sa gitawag na tumatod pa. Kinahanglan, remember what was spoken by the book of Daniel. Sa maday gisulti niya, ngayon siya katong magapatalingog, kinahanglan magapatalingog, kitong kaalam, kinahanglan makasabtan kini ang gisulat ni Gala. Because Daniel, katong gihiskutan nato gabi, the book of Daniel, it foretells our future. Og dili nimo, dili nato masabtan, ang umalabot nga pangitabo unless may balaon na mo to unsa ang kasaysayan. Higala atong gitun-an kagabi nga ang gitawag the rise and fall of the empires. Datuman halo tanan. Dunay mga tao nga nangambisyon nga ilang usahon, no? Naana kita karon sa dito tumoy-tumoy sa maong estatwa, nga din adunay bato nga mihapak ni og kining image nabungkag kini siya nagpino-pino. Og katong bato na himo nga gitawag natong dakong bukid. Dakong bukid. Ang bato higala
dili ka na sumala sa uban nga istorya nila. Kanang bato, it is a nuclear war or atomic bomb. No! Sayop ka na. Sumaw na ang atong tanaw ni Gala. Mga kabaglaw, nga balang kasulatan, maoragi magagiya ka na to igsoon ni ining mga pangitabo sa ato nga kalibutan karon. Ayaw kita nga uban ana nga mga istorya, mga prediction sa uban. O doon na po iban mga katuman. Tinuod na siya. Pero igsoon sultihan ko kamo ang mga butang nga tinago igapadayag ragid na sa Ginoo ngadto sa iyang mga lad, sa mga itawag na siya og propeta. Good. Doon ay mga tao nga nangambisyon nga prediction ang ingon, ang putaw o ang yuta, imposible gigay na magsagol, magtapot, di ba? Imposible gigay na siya. Sumauna siya ang ato nga kahimtang garon. When was that started nga atong nga mahimong bahin-bahin? Wili gini mahitabo. Bisag unsaon pagpaningkamot sa mga tao sa kasaysayan ni Gala, daghan na kaayo nga nagsulay niini pinaagi sa mga intermarriages, economy, higala, ginakumbay nila ang ilang gitawag nato power or wealth, wala, gihapo ilang mga kaliwatan, wala ka na. Tungod kay ang propesiya, nagingon nga dili lagi na magtapot ang putaw o ang yuta. Ano na maging mga tao, ginagambisyon. Ha? Unaan na tani hangtod kini nga kahimtang pagbalik sa Ginoo. Karon doon na, nasayad kita. Doon na po yung nag-form nga New World Order, Solidarity, mga globalization, mga yun, sana ilang nga, pag-iusa tanan, ang atong usahon na to, training, o ang system sa ito, pag-iskila, globalization, mauna mga groundwork nga gihimo nila. Pero mind you, my friend, the Word of God, ang pulong sa Diyos, dili ka na siya, tuan, dili ka na siya mamakak kay mahitabo jud na. Mao ni diri lang kita dili na naton langanon pa mga higala. Diri na lang ta magtuon gyud sa focus sa pulong sa Ginoo kay naa kita sure gyud ang atong kasiguruhan, sure gyud ang atong paglaom, sure gyud ang atong gawmaon. Sa pamanday, ha? Do, mao ni niya. So ang ginuusap sa dili pa siya balik bisiklito dol ngadto ang iyang mga tinunan. Ang kay mo ni ang atong sugod ni ining prediction ko sa end time. Patod pa ang sa mensahe ni Daniel Higala, the book of Daniel, it talks about end time, latter day. At the end, in the latter days, what will happen? In the latter days, what will happen? In our time, kita, ang latter days, sa gisulti ni Daniel sa Hebrew ba, it refers to the latter days. O si Jesus Christ, nag-ingon, ang libro ni Daniel, kinahanglan atong sabton. Nagakinahanglan ni ini, ang pagsabot, higala. Ang pagsabot. So the book of Daniel is the starting point, nga mabaluan na to, higala, when na naghatag ka na to, o giyang, may baluan na to, ang umalabot, igzoon. Ang umalabot. So, balik ta sa gitawag sa lugar, karaang lugar, famous nga lugar, nga ginadayo sa mga tao. In fact, ang mga Christian, that even non-Christian, the Jewish people, higalang, dako kaayo ni siya nga significant ni ining gitawag nga lugar. For many reasons, Jerusalem is one of the most interesting city in the world. In many ways, it is like the mother of all cities. Every time kuno sa panahon nga ikaw moadto sa Jerusalem, imong mabati, it seems you are going home again and you will feel the sense of belongingness, the sense of being there as a deeper purpose. Makita nimo dirigid na tao ang plano sa gitawag nato kaluwasan. Kay ngano didto ang Ginoo higala, biblical history diha gyud nagasugod ang gitawag nato sa Jerusalem. That's why Jerusalem, diha ang nagtutanan nga mga natao tanang gitawag nato Kristyanismo higala. Doon na sila temple diya nga famous igsoon nga kanang Golden Dome nga Mosque nga
ting dakuha. I-consider na kaniadto higala ang sakaraan kining gitawag nato og dunay significant na basta dako kay na sa mga Hudiyo, Muslim og mga sa Christianity. Matod ba? The Temple Mounts hold deep significance for Jews, Muslim and Christian, but it is the center of conflict today. Wow, what an irony. Yeah, pero mao na ginawa yan, ano man? Because both ang mga Hudiyo, Muslim, nag-claim nga ila po na sila. Ila na. Amo ni. So katong gate nga open ganyan to sa una pa nga karaang Jerusalem megala. Gi-close na to siya. Di nakakasulod dito. Ang gihimo na nakaroon dito na ang mga tao. Gitawag na siya karong willing wall. Kay gisealed na siya. Wa na ito. Magsuksok-suksok na lang ng mga Hudiyo dito. Mag-wish na lang sa libutang nila diha. That is the center of conflict today. So, mauna siya ang nahitabo niya na. Nga naman dito siya, tukod kaya balang kasulatan niya kung atong basahon, naadiha, gigikan sa Jerusalem. Jesus Christ, the Messiah, the Savior of the earth, the world of the Savior of the lost humanity. Dito na tao ni anang lugara. No? So, mauna ang atong gisuginlan, gisultian, mismo ang pulong ni Jesus Christ, the word of Jesus Christ, during the time, is what's not the prophet. Kagahapon at kagabi atong gisgutan ang pulong sa propita nga mao si Daniel. But now, Jesus Christ, the word of Jesus Christ, matod pa, Jesus told his disciples about a time of Jerusalem would be surrounded by what? An attacking army. And destroyed. Wow, gisulti niya nga, mo na mahitabo. Kuyaw, wala pa to sa panahon sa mga tinunan, wala pa to na hitabo. Kanusa man to niya gisulti. That was between AD 27 to 30 panahon niya sila nag-minister, kuyog-kuyog ka Jesus Christ. Iyon niya, o kana na hitabo. Luke 21:20, kana na hitabo sa na mga matay ng disipulo, gipamunggutan na sa ulo, si Juan giputag ulo, gibutang sa plato, ang uban gituirok, si Pedro ala gipatuan. Wala na, patay na sila. Si Jesus Christ nining panahon na panahon na bod. Tanawa kanu sa nahitabo ha? The sure word of prophecy mo ni siguro gyud. This was happened in AD 70 when Titus, a Roman general, invaded Israel and laid siege to the city. Josephus, the Jewish historian, iyang gidescribe kini nga panghitabo, makalilisang nga panghitabo. Matubad dunay nagsapaw-sapaw nga. Bisan pagsulong nila dito sa temple igala, ang maka-slide nila ang dugo. Grabe! Mga tao, ang dugo sa tao. Murag milukop sa temple, grabe ang dugo, murag tubig ang dugo. Imagine nila. Matod ba, he described a devastating effects of this siege sa pag-atake, gala. Grabe. Then, grabe nga kalayo. Nagsunog sila dito tanan. Mauni ang prediction ni Jesus Christ about the Temple of Jerusalem. Pila ka tuig, iputan na to, sayang pagsulti ni after sayang pagsulti, dunay 40 ka tuig, ay kini natuman. So gisulti, og natuman. Kato sa iya nga time, mao to ang gitawag first, pagsugod yun. Kay nahuta naman sa mga disipulo, nahuta na, kanusa man mahitabo, kanusa man ang katapusan. Kanusa man, kanusa mahitabo, ug unsa ilhanan. Grabe mga sigurista, naniguro ganing mga tinunan, ikaw pahigala, ako di ta maniguro. Maniguro ta oy. Kay kining atong kalibutan nga atong gipuy-an karon mura ra bag ataw-ataw na ni. Laon sa baka kani ba? Gipanglak na, wala na, di na kasulod, di na kagawas. Unsa naman ni? Tungod aning lahi na pud nga variants karon. Tanahon na to kapil ba ning variants karon mga higala, mga kapaglaom. The effects of the attack on the Jerusalem by the Romans were gruesome and devastating before it. It was over fire broke out and thousands more died in the flames. Mura sila, murag impierno yun. Murag description sa impierno.
ang punto diri, ang gisulti ni Ginoong Hesus higala natuman. So di modo, ang propesiya, ang gisulti sa balaang kasulatan higala, kung ato ra gini siyang tagaan o dako nga pagtagad, siguro gina siya mahitabo. So ayaw na mo paglangan og tuon pag-unsa diya ang mga pagtulunan unsa pa nang libruha diya. We have to go directly sa balaang kasulatan higala. Kung unsa man nga program ang inyong gitanaw, ang uban karon, ambot pila ra may nananaw karon. Ibutang nato 10,000 siguro. Pila ang tao karon sa kalibutan. Nga wala, ang ilang ginatanaw, lingaw-lingaw, katong mga hububo sa saya. Kigana mo ito. Ha? Pila ka mga pila na kasay, tagang nila. Puto ka rito. Kaya ka nang pahinamin, no? Yung sa'yo mo makuha na, lingaon ra ka. Lingaon, ha? Mabila ra ka. Pero, kining pulong sa Dios igsoon. Mo na katong kamo bitaw, kamo nagtan-aw karon. Please share it. This is worth sharing. Kining inyong itan-aw karon nga episode higala mahumanta ni January 23. January 23, mga 3 weeks ta diri maguban-uban. Share it. Ha? Share it. Kung mag-share mo, kung kini mo importante i-share mo higala. Ngano kay maandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Timanay ninyo na. Mga kapaglaom, importante ni nga ito i-share. Kahit sa magtanaw mo dahil ka na mga drama-drama, teleserye, ay, lakilak po ka. Wah! Ito ang nakasabihan na, kanara, naghimo na na, ang pangutan na karon. Unsa nga liso niya, mahimura kang, kuan ra ka, emotional eh. Kung sa reality po, kay matakdan man ka na imong gitanaw. Kung sa'yo may tabo ni mo, dali na po ka may ubos. Mag-emosyonal. Mura po ka. Magdrama-drama po ka. Muliwat po ka sa imong gitanaw. Tanaw ra muliwat. Giga, muliwat ka. Pero, kini, ang isulti diri higala, it will prepare your future, your salvation, your meeting with God, your place in the final abode in heaven. Amen! So, share it, mga higson. I-share nyo ni. Share sa inyong mga higala. Who knows? May-interest sila. Ato lang po nang ipangaji nga may-interest sila. Kaya na may mga tao, ako na pilmiro, di man ko ganahan. Kanina to, sa akong kinabuhi, manay, kadungog ko gwali, di man ko makakuan og mga wali-wali sa una kay minaw kwan. Dito ra mang espresuan, mapugos magagpaminaw dito. Kay tuan ang espresuan niya pagawason man mo sa reday, paminaw mo. Manda na ka. Dili magid imo. Dili pa sa kanabang giingon bitaw sa ining list pa nga kusang loob mo. Kanabang imog yung dili man. Kay pugos na may kay dito niya. May interest po mo isahay kay na yung mga snack. Dito, snack. Maura man na. Pero share this. Who knows? Kana sila imong gisiran ma-interest. Ma-interest sila. So, napakay makuha mga higala. Remember this book. Remember this book. Kimaw ni siya ang atong president. This book mga higala. Kining niya. Ambot kung gusto mo mag-order nara ni diri itawag lang ko ninyo kay na ako'y kopya siguro na ni mga 20 ra ka book ning ako. Pila gay to ni price ani? Muta na ta sa 2,000 dos. 2,000 dos. Baka share kay. Anyway, mao ni siya ang punto diri mahigala. Ang sulti ni Ginoong Hesus nahitabo wala pa'y 50 ka tuig sa iyang pagsulti. It happened. So, dati, nangutana ang mga disciple mo na yung mga tinunan, tanawaran, yung mga tinunan. When when Jesus told his disciples about the coming disaster, ang una-huna nila, something grabe, makalilisang mga kalamidad. And mahitabo lang sa katapusan na kapanahonan. O maunang nangutana sila, Ginoo, kanus man ni mahitabo. Doa ila po utana. Kanus ug unsa may mga ilhanan sa imong pagbalik. Naniguro sila. Kanus nagsulti kaha si Jesus Christ ug day tigala. Basi ingon si Jesus Christ 2021 December 13. December 13, 2021 na yun. Birthday na go! Birthday na, December 13. Pag naay mo kung yun, December 13, dili na pagbalik ni Jesus Christ. Birthday na ni Pastor De La Piña. Nagsulti kaha siya og date. Tanahon kuno na to, nagsulti pa siya og date. Tingin siya,
Why? This is why we ask him, when these things shall things be, and what will be the sign of your coming and the end of the age? Ala, unsa man kuno? Ka? Bitaw no? Importante ba po na ba? Kanusa? Silahan, importante na. Kanusa man manin si President Duterte, aron makapangandam ta. Aya din ta mamintal. Unsa ba iyang paborito? Turon. Ay, ta kuno turon. Nya, munggos. Munggos daw. Magluto na kang labihan kay munggos. O, taman, aro pa ka pangandam ta. Alright, tanaw na to niya. Unsay gingon niya. Kung mag-iskot outline mahigala sa mga signs sa pagbalik sa Ginoo, kanang libro sa Mateo. Libros Mateo naa sa New Testament. The first book of the New Testament. Matthew 24. Sigingon diyan ni Jesus Christ. He mentioned more than 20 signs that would precede His return. These signs reveal the nearness of His coming. Wala na iyon, mauna dayon. Haduol. Wala na yan. Ang pangutana, when shall be the end? Iyan to ba? The nearness. Siguro. Uy, saman. Kanang wala pa maabot ang presidente. May kaduol na giniyo kay nang limpyo naman. Nanay mga PSG. Pero usahay, dili pa na isulti. Ako ba, mao ni. Pero dili mao nga sakyanan kay basig i-assassinate. Kay na may mga kontrapod. Pero ang ginawa na yung assassinate pag alin niya. Oy, wag maka-assassinate. Tanaw na to ni mga kapaglawom. It is when you see all the signs taking place, all the time that we can know the end is near. Ikadua, nobody knows. Wala na siya na yun. Wala siya na yun nga December 13, 2021, mabalik ang Ginoo. Birthday na ni Pastor De La Piña. About, ang pangutana sa mga nito, when? Ingon na siya, nobody knows the day of the hour of Christ coming. If somebody tries to give you a date for it, kung naimingon niya, na-date, mabalik na ang Ginoo. Sa year 2025, o sige yun, dali. Rest assured, they are pretending to know more than Jesus said. Oy, naguna-una sila, nahibalo pa sila. Kan Jesus, si Jesus kani, wala hibalo, ang amahan ra. Tanawa ra. Okay, Jesus said it was possible to know. Na siya makita nimo sa Matthew, mga ison. Mauna ang pangutana sa disciple, duha, when and what? Kanusa, o kanusa kini may tabo, ang tubag ni Jesus Christ, no one knows. What is the sign? Okay, tanaw na to ang sign. But He did tell about signs that would allow us to know when it would be near. They include signs in the world of religion. In the world of religion, doon ay sign sa may tabo sa relihiyoso nga kaimtang. Naghisgot usab siya sa politikanhon nga kaimtang. Naghisgot usab siya sa gitawag nato kinaiyahan o ang kahimtang sa susidad. Tanaw na to ning kahimtang garong na ng mga anak, wanay mga batasan, may dapan nila na, nay, sama, nay, lingong kay ka, sama, nagyaw-yaw. Gisulti na. Okay. We're going to look at the signs and see what Jesus Himself said about final events and the nearness of His return. Sa iyang kaduol, sa iyang pagbalik higala. Sa iyang kaduol, sa iyang pagbalik. Tanaw na to. Sign in the world of religion. Number 1 sign. Hala, ngano kaha? Wagi ko kabaluan eh. Nga ang una nga sign is about religion. Ngano man kaha? Nganong religion man? Sultihan ko kamo higsuon, mga kapaglaom, sa diha nga gibuhat ang Ginoo, nagbuhat siya sa tao, by nature, man is spiritual. And this is the very reason, nganong naida, nganong religyoso, spiritual in nature. Sa ato pa, ang nature sa tao, naagid sa iyang sa pagsimba. Ang pangutana karon, unsay matuod nga pagsimba? Kaya naman mo yun nagsimba.
Habi giingon Dios balaan so iyon ng Mateo. Dili ang tanan nagaingon Ginoo magasulod sa ginarian sa langit. Kun dili moingon ko niya moingon mabot ko ng panahon. Ginoo, wala maningil sila. Ginoo, naghimo mo propesya tungkol sa imong ngalan. Na nagpanudlo mi tungkol sa ngalan. Nagpagawas bigyawa sa lawas na taon. Naghimo big milagro. Katingalan pa tungkol sa imong ngalan. Pantay mo sa 23 yung Ginoo. Ya. Pahawak mo dia. Wow, kailan ninyo. Mamuhatog daw ton. Nay. Ha? Religion. It is an emphasis on religion. Why religion? Because by nature man is spiritual. Bisan padto ka sa bukid di Gala, wa na sila nakailog Ginoo, pero na sila mga diwata, na ginay makakitag ang uban mga tao makakitag adlaw, musimbag adlaw. Nanay adlaw. Baka na ha. Nay uban mga tao nga maghubo basta nay adlaw. Ha? Maghubo, basta nay adlaw. Ha, hubo na sila tanan, batang tigulang. Wala. Dito, hubo mato na sila sa plaza kaya ang ilang lugar talagsara kay nakunauna sila nitunga ilang Ginoo. Sa panahon na adlaw, unsa pa nang Ginoo ana nga mutunga ra mag kanang adlaw. Ang atong Ginoo is omnipresente. Ano ang attribute sa Ginoo? Omnipresente. Okay? I am. The first Jesus said that in the world. First. Una, si Jesus miingon kaila. Ha? At the end. Hadul na. Sadya nga na. Mga mini nga Kristo. Mini nga propita. Mga mini nga Kristo og mga mini nga propita. Iyaning kinimpulong nga gisulti Gala na record diha sa Mateo 24. Sige yun. For false Christ and false prophets will arise and show what? Show great signs and wonders. Wow! Signs and wonders. Maghimog mga ilhanan o mga katingadan. Kung ang Ginoo na si ingala ni Gala, igsoon kung ang Ginoo maghimog milagro, ang yawa makahimog milagro. Kung ang Ginoo makahimog balatian, ang yawa makabaayo usab og balatian. Inumdumi na, show wonders, sign, great wonders and sign mahimo sa yawa igala. People would arise saying, ang mga tao ngayon, oy, huy, hali na mo, Brother Max, ato ta dito sa, may bukid sa Bohol. Ato ta dito, manaka ta dito kay, nana dito si Kristo. Kanang imong sakit nga, kanang hutoy nimo nga sige na, ubong gahi, ubong sagoy-soy, wagi na maulian, tambalan na dito, ala, manaka na dito, mga fanatic dito. By nature, man is spiritual, religious ang tao, hikala. Bisan pa, ako na ako'y amigo sa unang kriminal. Grabe na kayo iyang ipamatay. Dagkan kayo. Pero mag-iyon pa mga nito siya nga. Naipanahon nga dito, Miss Bartolina, hisgot siya Ginoo. Ako siya ginabisag yawa. Dili mo dawat ni mo dito sa impyerno ba? Kay basig ilugan ni mo siya sa iyang trono. And they wonders. People would arise saying, come, follow me. I am a messianic figure. We have seen this, many example of this. Tanaw na to in recent years. Tanaw na to be? Jim Jones was one of he was the leader of a popular church in San Francisco. One day he held a Bible and said to his followers, don't look at this. Ingon siya. Don't look at this. Ay magtanaw na yung Biblia. Tanaw mo na ako. Unfortunately, they did look at him and lead them into the jungles of Guyana, where there almost 1,000 people died after he convinced them to drink cold egg nga dunay cyanide. Kaya nagunaw na sila, umana ni pagkatulukan lang, mga banhaw sila, pero hangtod ka doon, mapagit sila na banhaw. Jim Jones, called, gitawag ni sa usa ka mga journalist sigala, gitawag ni sa Time magazine, Cult of Death. Another cult leader, David Koresh, who told his followers, I am the Lamb of God. Ang iya mga membro ng mga dalaga, pamilyon na ba na niya mga mamords? Iya na yung dulugon. Unya ino dya, busak kini kapribliyo sa imo, aday. Kay balaang espiritu ni, ang Lamb of God ni, magpabuntis ni mo. Adaghan kay gipapurusan nito. Pagkalilitang ang mga tao. Higala, hey, daghan mo kayo may tuo dito. Napay mga lawyer, higala, magkalilisang ni.
his teaching led to the tragedy in Waco, Texas. Gi-interview na, nag-interview, isa kaya yung matol pa niya, 2 weeks before the fiery inferno, he told me that Courage indeed presented himself as a messianic figure. Ano yung mga tao ko, magkangkon-angkon nga puli ko ni sila ni Jesus Christ. Nako. Daghan pa kaya, false Christ, katumanan sa gisulti ni Ginoong Hesus sigala, that false Christ and false prophets will arise, and showing everywhere. In Japan, there was fascination with ghosts, wizard, and the occult is also rise. Books, magazine, mga libro higala, mga libro about, gitawag na to, cultic, spiritism higala, Harry Potter books, DVD, toys, grabe, bisag kita nga mga Christian, itunak ng Harry Potter, o ganahan, di ano na higal, ha! Grabe! Kaya ma-entertainment na ng magic, magic na ni, ikson, dili ni magic ang iyas, Ginoo. Dili ni nga ma-magic nga, pag-ingon sa Ginoo, pag-ingon ni mo, di na ko munda Ginoo. Di na ko munda Ginoo? Munda na ko Ginoo! Magic na, dili na ka? Di na ka, biya ko sa no. It is by choice. It is your determining factor, Megala. Kita kag paminaw kas mensahe sa Ginoo, nagtambag ang Ginoo nimo, nga biyaan na tong bisyo, ug imo ka nang gihandom, ug imong gipasulod si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. O ikaw mipili ngadto kaniya, og tagaan kaniya kadaugan. Mao na dili na magic higala. Ha? Grabe! Billions, matod pa, billions of dollars ang misapi ni according to the American Religious Identity Survey. The New Age, siya pa New Age, mga igala. Grabe. Ha? Unsa may gihingo na, advancing rapidly, great paspas kayo. Ha? Quarter century by the number of people who identify themselves belonging to this movement had increased 247%. The New Age movement believed that God is within you. And, in a sense, that everybody is God. Ibo na nang Ginoo. Okay na mga Tagalog, kay Ginoo gitawag nila si Ginoong De La Cruz, si Ginoong Palomares. At Ginoo na itawag nila kung dito ka sa Katagalugan. Ginoong Hiralya, Ginoong Pabianya, o Ginoong De La Serna. Ginoo. Dili, ang ilagi ko na nga, Ginoo sila. Magkalilitang, maunay sa ila nga sila na dahil. Magunaw na lang ka. Doon, concentrate lang. Focus diri. Daghan po dahil kayo mga, bisag mga religyoso nga tao, na nang ila. Kaya ikaw ni, the New Age movement, appeal na ning gitawag na itong mga healing modalities. Kwintas ka aning magnet, mawala na yung mga dili, ang baligyaan mo na kang kakatong magnet, ibaligya tag. Pila ito, isa gatos, ibaligya 30,000, 20,000, palit ka kay grabe mo promote. Mauna siya on signs in the world religion. What did Jesus say about civil society? Okay? And the political world at the time of the end is still in Matthew 24 verse 6. He said, you will hear of wars and rumors of war. Makadungog ka o gubat, bato, gubat. Dungog nyo, makadungog ka nini. Imo ning madunggan. Kung tanaw na to, pila man kagubat ang nahitabo higala. Pila po kami na, bilyon ka mga tao nangamatay doon nining gubat. Wala gi kuno ni ginansya sa gubat oy. Ang ni ginansya sa gubat na gyapon kadto naghimos armas. Nya karon dako po gay na siya nga business ang gubat. It's a big business. Hinumdumi niyon dire. Wars and rumors of war. The Bible doesn't say there will be war. No, niyon. You will hear war and rumors of war. War and rumors of war. This refers to wars in sa nagkalain-lain nga lugar. One on an international scale, for nation will rise against nation, kingdom against kingdom. It happened in the time of Daniel. Nebuchadnezzar, di ba? Kinangkira nila. In that century alone, there were 165 conflicts that killed at least 6,000 people. And 5 of these wars claimed more than 6 million victims each year.
there were at least 160 million deaths. Grabe. From war in the 20th century. It was the first time in the history of humanity that we have what such a skill nga grabe minilyon igsoon. Wars. World War I, World War II, the Korean War, the Vietnam War, the Indonesian War, the Iran War, the Middle East War, the tribal war, the tribal conflict in Uganda, in Rwanda, and the Cold War in the family. Napos pamilya. Apil. Ugma, ang atong topic is the war of all behind the war. Sana nagsugod. So, kung nagunauna mo nga, di mo maminaw, ugma, may payo mo naminaw ron. Doon na po'y, sa ilahan, diri galat sa gisulti ni Ginoong Hesus. Nga mga tao, gani mo initiate o kalinaw. Anong war, bago rata na kasi natin yan, nagani war kada adlaw sa atong balay. In additional, ang propesya nagdugang ni Inigala that at the very time national leaders were talking about peace. Okay. Gamo, dali. Himutag ka ng kasunduan. Peace talk. Peace talk, Talking about peace, they would be arming for war here. So, for when they say peace, kasiguruan, mag-iungay sila, naikalinaw, doon ay kasiguruan, unsa na ibamot, there will be a sudden destruction will come. The ink would hardly to be dry. Wa pagani ang peace treaty, wa pagani kay na uga, bada na po day kagulian. Mauna, away na po dayon, mauna ang tao. Kanusa ni gisulti, it was spoken by Jesus Christ in his time. And it fulfilled. Opposing generals and heads of state would shake hands. But within months or even days, war would break out again. Kita to, si Jimmy Carter itong nag-initiate sa una, si Anwar Sadat, o ang Israel higala. Mauna famous kayo sa Time Magazine nga, hulagway higala. Anwar Sadat, the Prime Minister of Egypt, o sa Prime Minister sa Israel, nag-shake hands sila. Ibo na dya, peace! Sinita mo! Gira, gitabangan ng Israel, napulo ka ko ang gigubat. Katong 6 days war, daog yapon ng Israel, makalilisa higala. Basta ang tao na gani maghiskot o kalinaw higala, di kita mo to niya na. Muntiyan ta mo. Kay wala gyoy. Kana ganing, okay, reconcile na mo Pinasayloay, di na sa simbahan. Che, pasaylo na kaigsoon. Ano na? Pag-abot dito sa kuwan. Ako lang itong gingato, kikapoy manggug kayo. Pero gibirahan gyapon. Mamo na. President Jimmy Carter arranged a peace treaty between the Arabs and Israel. But when before the signers could get back home, there was more fighting. President Bill Clinton tried again. You remember that the famous photograph at the White House of which Yitzhak Rabin, Israel, and Yasser Arafat, si Yasser Arafat ito, shook hands. After that, gira. It was a dramatic moment, but it wasn't long before war broke out again. Just as the Bible predicted, they were talking peace, but I'm arming for war. Nayoban dito, nganong dili man mo, na-interview dito dapit sa resort, nganong dili man mo maglinaw diri, interview tong mga rebelde dito, unsa man na sir, kay dili man kung mag-surrender ang limitary. Noon sa nanuni. Dunay gitawag nato o kanang peace, pero dunay peace treaty, wala. Another sign sa gisgutan sa Ginoo higala, sa di pa siya mubalik. The Bible also predicted that Jesus would come at a time when the human race has the potential to destroy itself. Wow! So manibot pa sa butan May potential sa pagkuba sa kalibutan. Ang tao rapod, Revelation 11:18, we read, the nation were angry, and your wrath has come at the time of the dead, that they should be judged. Ang mga tao, 100 years ago, the human race, wagid na huna-huna nila igsoon, wala sila capacity to destroy this earth. Never before in history did anyone have that capacity. But today, how?
With our thermonuclear weapons, the human race has, for the first time in history, the capacity to destroy itself. Matag na so digala, nag-inventog nuclear war. Kay ang ilang una, dipinsa. Na sila ikaw galingong mga scientist para kung atakiyon sila ilabdan, dipinsa, kabalo mo, dili lang ang ilang nasod mapiton, kundili ang tibuok mga tao diri sa kalibutan higala. Kung mana mahitabo. So hitabo. Even a small-scale regional nuclear would produce as many direct fatalities as of the World War II. So mahitabo sa World War II katong gibombahan katong sa Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima. A decade more with environmental effect could be devastating. Grabe ang iyang epekto yala tananon. If a terrorist group or rugi state gets hold of such materials from smugglers, they were referring to a what? Uranium. Mo na gihimo sa tao. They solve the single most difficult problem. In building a bomb, there is no doubt that sometimes in the future, terrorists could easily build a nuclear bomb by assembling the right materials. Mauna niya. At the same time, he also give us an assurance. An assurance of what? Reassurance. After thinking about terrifying events of the end time, he added, when these things begin to come to pass, ingon na yung hayat! Turn your eyes upon Jesus. That was the sentiment of the song sa atong team. Why we have to turn our eyes to Jesus? Because in Jesus alone, we have the assurance. Open your heart. You will experience the redemption is draw it nigh. Those who destroy the earth will be destroyed. Diyan ang sign higala sa atong kinayahan nagasulti ang atong dili na mapredict sa weather bureau higson. Grabing kalamidad. One of the most damaging storm affects the enormous amount of rain. Remember, we have experienced Sindong, Pablo, higala. Dagan, minilyon anang amatay. Unsay resulta niini? Famines, pestilence, and earthquakes. Earthquakes sa Kidapawan, dito sa makilala, higala, makalilisang. And all these things are fulfilled. Jesus said, there will be famines and pestilence and earthquakes in various places. Famines, COVID. Kailisang, control ang movement sa tao. Kinsa mo? Ang tao, higala. Jesus said, there would be what? There would be famines and also pestilence. What is pestilence? A pestilence is a strange disease that might affect our crops. Crop, tanan, palibot. Isa na, abuntong gikaon. Contaminated, higala. Bisa na mga giant nga mga producer, higala, sa mga prutas. Ang ilang gigamit. Gagamit silang aeroplano. Bisan diri sa ato, para lang isprayan. Kay kung dili nila na gamitan og pesticide, wagit sila produkto. Dili sila kay mo. They are inventing pesticide just to produce more for the reason kwarta ra gid na higala. Kitsa wed ato nang ginakaon, rapid producing crop at quick ripening by artificial fertilizer. Tanom na lang kita. Mao na igso tama gyud si igsoong puti magtanom ta. Kay kanang atong gitanom, kita ray mo harvest. Kay sa mamalit ka chikrito higala para malikayan ka, ma-minimize mo na siya ang gitawag mga chemical sa prutas. Ayaw mo pamalit og kanang gitawag produkto nga highly commercialized. May papalitag aba na. Sagi nga atong tinanom. Buhay na gana. Ay na, grapes, patay ka na sa mga pesticide, mapistihon gigana. Famines, pestilence, earthquake. We are seeing another form of pestilence in the new disease. Karon na napod kuno karon. Karon din napod ta pala kuno karon. Diba? New disease sa nga variants karon. Makalilisang. It has been said. Dili na lang AIDS. Mga tao, kitsa may naghibo na. Dukirok mga tao magka-AIDS. Kitsa man, choice pa na sa tao magka-AIDS ka, di ba? Na nakay-asawa. Isa na ang asawa niya. Mga habang bakit suban. Kamu pong asawa, kung kana mga bana ninyo manguhit, ayag siku, ha? Sige na po din siku, ni mga habang po na dito suban. Magkasakit, apil po ka na. Yeah? So, famines, pestilence. In the earthquake that struck the province of China, makalilihan, di nagdagana ka ni pangitabo igala sa atong kalibutan. Sa bisan asang kalibutan, mga igala. More than 25 billions of weather damage is caused each year. 25 billion. Iyon
Ang uban na yun, Lord, it's time for you to come and deliver us and deliver the world. Signs in this society for us, the days before the flood, we're eating and drinking, mga tao kuno. Eating and drinking until the days that Noah entered the ark. Put your hand on your heart. Ayun to, doon ay, wali ba ko na yun siya nga? Ayun to, 80 anyos. Dugay pa ng balik, Ginoo. Di na, mga 100 years pa. 100 years pa. Ingon din si Bahar Pinli nga, ibutang ko no imong kasing-kasing, ay imong kamot sa imong dugan, tugtog. Pagmata ni mo, di na, 100 years, kay di makakaabot og 100 years, mamatay naman ka. Mao na siya may tabo igsoon. The Bible says, unsa ni tabo? Ang mga tao karon makalilisan. Puro na yun. Imagine ni mo igsoon, the wickedness of man. 3 anyos nga bata, ripon. Unsa na maging kadaot sa tao sa kalibutan karon? Abalo na mo ana. Nga? Design sa kami yun, wala din na mo masabtan. Nanay nagkaptan mo, ay. Mao na mga pakita. We are seeing, obsessed with evil, the attitude toward moral values of all kind. We see marriage under assault. We see breakups. Makalilisang igala. Marriages in 40% sa kami yun dito sa Mindanao, pag kumana na, divorce, bulag. Grabing violent iksoon. Mauna pareho kuno sa panahon ni Noah. Put pasabot ang mga tao, wala naghatag og panahon sa Ginoo. Maura gyapon karon. Ako pila ra may nananaw karon sa kining broadcast nato. 1,000? 1,600? Adili lang ta sa Cagayan, pila taos papilisus Cagayan. Apil na to as gawas. Apil na to dito sa Amerika, uban nga nagtanaw sa atong live karon. Pero anong 1,600? Unsa man gihimo sa uban? Unsa man ilang gipananaw? Problema na ninyo ba di mo tan-aw ning atong basta kay gihimo nato ni. Choice Report of some terrorist deranged killer coming to school. Magmasakir. Ay, iglesia. Nahalay pang masakir mga tao nga disparate igala. According to the World Report on Violence, health violence is among the leading cause of death. Makalilisang, violente ang kalibutan karon. Ekonomikanon nga kahimtang na to karon, wala na siguro. Nay mangutang sa imo, maghangyo-hangyo, pero sa diya, ana-ana, yun bayaran ako, ugma, pila na katuig, wala lang gyapon. Makalilisang. Ang atong ikanayong, one more sign, mga higala, one more sign, mundang nako, one more sign na lang. War fulfilled. Immorality, sexual immorality, fulfilled, sa gingon ni Jesus Christ. Economic, fulfilled. Religious, fulfilled. One more sign. Now is the increase of knowledge. Knowledge of what? Duha ka knowledge, sigala. Scientific knowledge and biblical knowledge. Karon igsoon, sultihan ta mo. Jesus is working even to the communist country, even to the most savage person on earth. Igala, Christ's word is penetrating. Igsoon, sultihan ta mo. And this gospel shall be preached into all the world, and the end shall come. Wala siya mayon sa diay gira, muunong, mahuman ang kalibutan, wala siya na ingon. The time is near. Pero sa diya, kining gospel, higala, igawali sa tibok sa kalibutan. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. And then the end will what? Come. Igsoon, share this. Share to your friends. This is the gospel that we are presenting. Everything is fulfilled, my son. Ang ilhanan, higala, ituyo ka na sa Ginoo. Aron kita ma-aware that He will really come. Gipamatudan sa balaang kasulatan, ang gipangsulti ni Daniel, ang gisulti ni Jesus Christ. One more sign, my higala, matapos sa dayon ang kalibutan. This gospel. Kining maayong balita, igsoon, igawali sa tibukin.
Ini kabut, makasinati mo nini ang tambag sa Lucas higala, iyahat ang imong mga mata. And your salvation is draweth nigh. Mahigala, magampo kita. Dalay ko ni ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Ginoo, salamat, nini nga pribiliyo. Usa kabalaan nga pribiliyo, makapaminaw kami sa imong pulong, labi na niining katapilanan sa katapusan nga mga kapanahonan. Ginoo, ginampo namo ang among presidente sa nasod, Tatay Digong. Tanan nga mga viewers, tanan nga mga frontliners, tanan mga LGU officials, cabinet, that they will design program for the welfare of their constituents. The religious world, higson. Akining waling among inahimo diri sa TV, YouTube, social media, mo penetrate kini aron ang kaalam sa tao may tungod kan Jesus Christ muuswag og sa diha nga sila mahibalo dunay pagkaibalo diha kan Jesus Christ ilang tugutan nga ilang itugyan ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo aron kaming tanan maandam nya ng imong pagpadayag o Dios. Tagay kami amahan sa kasibot sa gadasig sa pagpahat ni ining mayong balita. Kay mauna lang kini ang katapusan ng ilhanan o muabot na dayon ang katapusan muabot na dayon kanihas kapunaw-punawan sa kalangitan o kami marag kalipay sa pagsugat kanimo Dios. Ginoo, salamat nga ang tanan imong isulti tinuod ang imong pagbalik tinuod busat tidluy kami o Ginoo nga dili na kami malingaw ni ining mga butang sa kalibutan. Dili ang kwarta mo'y makalingaw namo. Dili ang mga hudyaka, kundili ang imong pulong mo'y among tagaan o dako nga pagtagad. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among pangaliya. Kaya amo kining gipangayo sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. You now have before you 7,107 islands to enjoy with 7,107 possibilities.